Hi guys, nanggigitata din ba ang inyong mga kalan? Bigyan niyo po ako ng tips kung ano ang inyong panlinis kapag ganito na yung senaryo ng inyong mga kalan. So ito ay aking nilagyan ng baking soda at suka, pati dishwashing liquid. Ayan, aking yan nilalagyan. Ito, yan, timplang dishwashing at suka. Tapos baking soda. So, nakakadiri kasi kapag sobrang kalat na ng ating mga lutuan. Kaya kailangan natin siyang linisin para mapanatili ang kalinisan sa ating pagluluto. Ang malinis na kapaligiran sa ating kusina. So, una ito, kung tama ba ginagawa ko, ganito din ba yung panlinis nyo o merong mas magandang solusyon para pantanggal dito sa mga stain na to. So, kung meron kayo, please bigyan nyo ako ng tip kasi ito lang yung paraang alam ko. Minsan, gumamit din ako dito ng dishwashing liquid or tsaka yung baretang sabon. So, ayoko naman siyang kuskusin ng steel wool or Scotch Brite dahil magagasgas siya tulad ng ganito. Ayan, nagasgas na siya. So, ayoko naman siyang gasgasan. So, ito, sa mga magtatanong kung effective siya, okay naman, nakakatanggal naman siya. Yun nga lang, pagtsatsagaan mo lang tulad nito. Ayan, oh. Katanggal naman siya. Diba? Nawawala naman. Kaso nga, magtsatsaga ka lang, magkuskus-kuskus. At ibababad mo lang talaga siya. Para magmukha siyang bago. So, ito yung senaryo. Ito yung pinakamarumi kasi ito, kapag naglalagay ako dito ng kawali, na parang hindi kinakaya siya, yung maliit na, yung ano ba, wet ng kaldero, pagka sobra yung apoy, nagkakaganito siya. Kaya bihira ko itong gamitin. Kaso, kapag yung mga anak ko nagluluto, gusto nilang madalian. Dito sila nagluluto kasi malakas ang apoy. So, papakita ko yung after nito mamaya kung effective ba siya. So, ayan, lalagyan lang natin siya ng dishwashing liquid. Ayan. Para bumula siya at dumulas. So, yan. Kailangan lang may sabon para, tsaka yung parang mapang-scrub niya ay etong baking soda. So, yan. Tapos, yung tubig niya naman, lalagyan din natin ng suka. So, yun lang ang aking solution dyan. Lalagyan natin ng suka. Yan. Para siya bumula. So, kuskusin na natin. Ayan o, mabilis siyang, o, diba? See? Tingnan nyo to. Yan, lalagyan natin ng suka at saka ng, yan, baking soda. Tapos, tingnan natin kung nawawala ba siya. At ito ay nanggigitata na. Grabe na. Kapag mga anak ko nagluluto, ay luto lang ng luto. Hindi linis ng linis. So, yan. Nakita nyo yung dumi kanina. Diba? Natatanggal siya. Dishwashing suka at saka baking powder lang yan, guys. Ay, baking soda pala. Ano to? Umaalsa. Yan, nalagyan lang natin siya ng baking soda, dishwashing liquid, at saka suka. Babalik na sa dati yung kinis at linis ng inyong mga kalan. So, kung may panlinis kayo guys, bigyan nyo ko ng tip kung merong mas magandang panlinis dito sa ating mga kalan. Sa ngayon, dito ako nagtsatsaga. Kasi tingnan nyo naman, di ba? Luminis-linis na siya. Ayan, o. Ito, malinis-linis na siya. Ayan. Tapos, ito, binabad ko din siya.
Bababad ko pa yan. At tingnan natin ito. Lagyan ko siya ng suka para bumula. And then dishwashing liquid. Ganyan lang po ang aking paglinis. May pakita ko kung malinis na siya. So, eto na siya. Hindi man ganun ka perfect o ang pagkalinis niya, at least nabawasan na yung kanyang sobrang dumi, lalo na dito sa part na to. Ayan, talagang lumabas na yung kanyang nagmukhang bago na siya, diba? So ayan ang aking DIY na panlinis sa gas stove o gas range. Ayan. So, kung meron kayong alam na panlinis sa ganito, ay comment nyo sa baba at para matuto din ako. So, ayun na nga ang aking natapos na paglilinis sa aking kalan. So, okay na po ba? Makintab po ba? Or hindi pa kayo satisfied dyan sa aking dishwashing, suka at baking sodang panlinis sa aking kalan. So, yun lang. Thank you for watching.